Hi guys! Magandang araw po sa lahat mga guys, no? So, ang ipapakita po natin ngayon is ano nga po ba ang trabaho bilang isang OFW? So, mga ka-guys, no, bilang isang OFW, so, papakita ko po sa inyo kung ano nga ba talaga ang trabaho bilang isang OFW. So, mga ka-guys, makikita niyo po dyan, so ipapakita ko po sa inyo lahat dyan kung ano nga ba talaga ang trabaho bilang isang OFW. So, isi-share ko po yun sa inyo mga ka-guys para po meron kayong kaalaman kung ano nga ba talaga ang trabaho bilang isang OFW. So, mga ka-guys, hindi ko po nakakaalam sa akin. Ako nga pala si Annalyn Barillo. So, OFW vlog. So, naisipan ko pong mag-vlog dito sa YouTube. So, more than 1 month and a half na po. No? So, ang aking YouTube po is napakatagal po na nga ito. So, 2021. So, hindi ko po ito na-discover mga ka-guys kung hindi po ah hindi po ako problema doon sa aking Facebook. So, dito po no, nararanasan ko po lahat dito. So, bilang isang online or bilang isang vlogger. So, nararanasan ko po dito bilang isang OFW sa aking Facebook mga guys. So, nang dahil po nag-prepare po ako sa Facebook, so ginawa ko po itong paraan. So, ginawa ko po itong paraan. So, nag-research po ako kung ano po ang ano po dapat gawin kasi nakikita ko po dito na magkaka-income nga daw dito sa ating YouTube channel. So, na-realize ko po na kailangan ko pong mag-start dito sa aking YouTube channel at malay mo, makamit ko rin ang hinihingi dito or requirements dito sa ating YouTube channel. So dito mga ka-guys, isi-share ko po lahat bilang isang trabaho, bilang isang OFW. So bago po tayo mag-start mga ka-guys, so isi-share ko po sa inyo kung bakit po ako napadpad dito sa YouTube channel. So di ba sinasabi ko po sa inyo nang dahil po nag-prepare po ako sa Facebook at medyo nagli lang po ako, medyo nagre-recover po ako na syempre medyo nasaktan po talaga ako doon sa my Facebook dahil po nang dahil po nakuha po na po yung requirements ng in-stream ads, so nagkaroon po talaga kasi ng problema. So, di ba? Ang aking in-stream ads po mga guys is nagkaroon po ng restriction at ang aking subscription po is nagkaroon po ng restriction. So, di ba? Napakasakit mga guys, parang pagmamahal mo na sinasaktan mo. So, napakasakit po talaga mga ka-guys dahil po nawalaan ka ng ads. So, hindi kasi pinaghirapan ko yung mga ka-guys. Pinaghirapan ko pero bigla lang bula. Nagkaroon ng restriction. Alam niyo ba mga ka-guys kung bakit po ako nagka-restriction sa Facebook? Dahil po hindi po ako nagbabasa sa community standard. Ayon ang community standard po nakalagay po doon dahil po nagka-restriction po ako mga ka-guys nang dahil po sa country. So dahil po ang Qatar is not eligible country mga ka-guys. So ako meron naman po talaga akong mga kasalanan. So accepted po naman po na meron talaga akong kasalanan dahil hindi po ako nagbasa ng community standard. Kaya po ang sinasabi ko sa inyo, pag once na gusto nyong pasukin itong online or patakaran, kailangan po natin basahin ang patakaran o community standard dahil po dyan po ang pinaka-importante sa lahat kasi sa huli magsisisi po talaga kayo. Katulad ko po, di ba? So nakamit ko na po lahat ang requirements ng instant ads. Nagkaroon po ako ng ads within 2 months at bigla po yung nawala lahat. So, no choice po tayo mga ka-guys kasi ganun po talaga ang patakaran doon sa Facebook kay Tita. So, accepted ko po. So, sa ngayon po, dito naman po ako sa ating YouTube channel. So, na-research ko po ito, no? Na-research ko po ito ang YouTube channel na ito na naman po talaga. So, mamonetize na po dito sa YouTube channel kung magkaroon ka po ng 500 subscribers at 3,000 watch time. So, minimum po yan hintay ay YouTube. So, mamonetize po kayo dito sa YouTube kapag once po na sinunod mo yung community po guidelines nila sa YouTube. So, mga ka-guys, no, so pag-usapan na po natin ang ating topic dito, no. So, dito po sa ating topic is kung ano nga po ba ang trabaho bilang isang OFW. So, isi-share ko po sa inyo mga ka-guys ang trabaho bilang isang OFW. Hindi po napakadali dito sa ibang bansa. Lalong-lalo na kapag malayo kayo sa inyong pamilya.
Kasi 'pag once na malayo kayo sa inyong pamilya, napakahirap po talaga mga ka-guys. Hindi mo ma-enjoy, hindi mo parang parang sad ka everyday kasi hindi po talaga masaya kapag malayo ka sa iyong pamilya, lalong-lalo na sa ating mga anak. So, napaka-importante po talaga, kailangan meron tayong mga telepono para po through online, magka magkakausap po tayo through online. So, sa true online po, maging masaya na rin po tayo dahil po araw-araw po nakakausap natin ang ating pamilya through online. So, katulad nito, yung pagla-live, konektado po kayo sa isa't isa ng inyong pamilya. Kaya medyo masaya na rin po. So, dito po tayo, bago po tayo mag-start ng ating, trabaho na natin bilang isang OFW. So, panoorin muna natin mga ka-guys itong aking intro. Ayun. So, di ba nakikita niyo dyan mga ka-guys, kung trabaho po ng isang OFW. So, ang pag-uusapan po natin dito mga ka-guys, ganito po yun. So, ito po yung sasabihin ko sa inyo. So, bilang isang OFW, so bilang isang OFW, last year is 2011 po, nag-start po ako mag-apply bilang isang OFW. So, 4 years po ako sa Abu Dhabi. So, 4 years na katagal na dito din sa Abu Dhabi. 4 years po ako nagtatrabaho sa Abu Dhabi. Pero wala po nangyari sa aking lugar yung mga guys. Kasi nandyan pa rin yung utang. Hindi pa rin natapos-tapos. Hindi pa rin nakagawa ng bahay. So, ang bahay pa rin within 4 years sa Abu Dhabi. Ganito pa rin ang aking bahay within 4 years na nagtatrabaho ako sa Abu Dhabi. Kasi dati po mga guys, ang buhay ko po is marami po talaga akong utang dati. So, hindi po ako nahili ang masasabi. Hanggang ngayon, meron pa rin pa po akong utang. Hindi matapos-tapos po yung utang mga ka-guys, no? Hindi matapos-tapos kaya kailan po matapos yung utang. Ganun pa rin ang ating life. Patuloy pa rin hanggang ngayon maraming utang pa rin. So, ito na po mga ka-guys, no? 2016, nag-start po ako dito sa Doha, Qatar. Nag-start po ako dito sa Qatar. So, sa ngayon po is naging, na po ako, more than 7 years dito sa akin. 7 years dito sa akin. Wow. Napakatagal mo. 7 years. Isipin mo po yun, guys. 7 years dito sa Qatar. Oo, di ba? Kung paano iisip-isipin na po, umaabot na po ako ng 12 years na nag-abroad dito sa ibang bansa na malayo sa pamilya. So, napakalayo sa pamilya, di ba? So, pagtitiis, so bilang isang OFW, kailangan talaga nandito ang pagtitiyaga, pagtitiis. So, di ba? Kailangan hahamon tayo sa ating buhay. Mahaba ang pasyensya. So, ganun po, mahaba ang pasyensya. Kailangan po natin yan dahil po yan po ang pinaka-importante sa lahat. Kasi hindi po pare-pareha dito lahat ang amo. Pasalamat po kayo kung ang iyong amo ay mabait. So, thanks God po kayo kapag once na nakapunta po kayo ng amo mabait. So, mga ka-guys, ang ating trabaho po dito bilang isang OFW. So, iyan po, no? So, 5:30 po gumagawa po ako ng aking baon po ng aking alaga. So, 5:30 po. So, 5:20 po bumabangon po ako. So, 5:30 bumababa po ako sa baba, sa kusina po. So, syempre, gumagawa po ako ng aking baunan ng aking alaga. So, medyo yung babae yung isa, medyo malaki na, kaya isa lang po ang ginagawa ko ng so, ang kanyang baunan. Ito po yung ginagawa ko ng umaga. So, yung mga nakikita nyo dyan mga ka-guys. So, minsan, pag tinatamad yung amo, is makahati ng bata sa school. So, 10 minutes to 7 a.m. So, ihati ko sila sa school. 6:45 or 6:50, umaalis po kami ng bahay. So, syempre, pagdating ko yun sa bahay, aakit ka po ng 8 or 7:45 something. So, minsan, depende po kung umaabot po kayo ng 8:30, ganun po sa pagdating ng bahay. So, mas maigi mga ka-guys, mas maganda kapag once na hindi po ako naghahatid ng bata sa school. Dahil po nakapagpapahinga po or nakakatulog po talaga ako ng 1 hour. So, diba? Yan lang po ang kagandahan sa akin kasi nakakabalik tulog po ng 1 oras kapag once na hindi po ako naghahatid ng bata sa school.
So, ganun po mga ka-guys, no? So, pagkatapos po yan, ayun, so, pagkatapos po po nalulubati, ito po yun, no? So, maglilinis po ako sa bahay. So, itong side po yan po ang paglilinisan po sa baba. So, yan po makikita nyo dyan ang paglilinis po sa baba. So, yun po ako maglilinis sa baba. So, ipapakita ko po yun dyan ipapakita ko po sa inyo lahat dyan kung paano po ako maglilinis. Hanggang sa matapos paglilinis, hanggang sa pagligo, hanggang pagkatapos niyan, minsan nagsusundo po ako ng bata sa school. So, sa ngayon, si amo po ngayon ang nagsusundo. So, bihira po ako. Depende na lang po kung magsundo ako minsan or hindi. So, makakapagpahinga din po ako kapag hindi ako nagsundo ng aking alaga. So, di ba mga ka-guys? So, ganun po ang trabaho bilang isang OFW. So, sinishare ko po yun sa inyo mga ka-guys para po meron kayong technique. So, meron po kayong kaalaman kung ano pong mga trabaho, ano pong trabaho dito ng mga OFW bilang isang OFW dito sa ibang bansa. Para po meron po kayong mga idea sa mga gusto pong mag-abroad dyan, ganun po ang aming life bilang isang OFW. So, makikita niyo po dyan lahat kung ano po ang ginagawa namin bilang isang OFW. So, 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 di ba mga ka-guys? So, di ba mga ka-guys, nakikita niyo po lahat dyan kung ano po ang ginagawa bilang isang OFW dito sa ibang bansa. Mga ka-guys, kung nagustuhan niyo ang aking kwento or ang aking share sa inyo, huwag pong kalimutan paki-comment below lang po para malalaman ko po kung ano po yung masasabi sa aking kwento bilang isang OFW at sa hindi pa po at sa mga baguhan pa po nakakapanood ng aking YouTube channel, huwag pong kalimutan paki-subscribe ng aking YouTube channel at paki-click po ng notification bell para update po kayo sa susunod kong mga video. Maganda rin dito na lang po ang aking kwento mga ka-guys bilang OFW vlog. Ayun, have a nice day to everyone and get blessed. Bye-bye!